po ang Diyos, mga kapatid. Ito po si Pastor Benji Terrible, na Director po ng Filipino Evangelism Ministry ng North America. Amen. Tayo po ay mananalangin bago po tayo magsimula. Amen. Dakilang Diyos, makapangyarihang Ama, ngayong oras ito, Lord God, salamat po sa kabutihan mo sa aming mga buhay. At sa ngayon pong oras ito, dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pong pagpunas ng Banal na Espiritu Santo. We need your wisdom and knowledge, Panginoon, na nanggagaling sa iyong kaharian sa kalangitan, Panginoon, upang mag-aaral na yung salita. For without you, we can do nothing. Wala kami magawa kung wala ka sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang una pong pag-aaralan natin, mga kapatid, ay yun pong pagtuturo ng Panginoong Jesucristo tungkol sa kapanganakang muli. So, atin pong bubuksan ang ating pong mga Biblia sa libro po ng Juan, chapter 3, verse 1 to 7. Amen. Ito po ay istorya ng isang lalaki na nagngangalang Nicodemus na isang Pariseo. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemus, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagagawa na mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Ngayon, si Nicodemus po ay nagpunta roon sa kay Jesucristo, inquiring about miracles. Pero ang kanya pong puso ay tungkol po sa kaharian ng Diyos. Paano ba ako papasok sa kaharian ng Diyos? Ngayon, ang Panginoong Jesucristo po ay siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Alam niya ang isipan ng bawat tao. Kaya ito po ang sagot ng Panginoong Jesucristo sa versikulo 3. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Now, ang sagot po sa kanya ng Panginoon, katotohanan. Now, pag ang Panginoon po ay may inulit na salita, lalo na po yung katotohanan, meron po siyang importanteng sasabihin na kailangan po natin na magbigay ng full attention. Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ngayon, ito pong si Nicodemus ay isa pong tao lamang, may pisikal na pag-iisip. Ang sabi po niya, paanong may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak. So, ang kanya pong sabi ay, papasok ba ako sa tiyan ng aking ina upang ipanganak na muli? He was talking about physical birth. Pero ang Panginoon, ang kanya pong sinasabi ay spiritual birth. Ngayon, pinaliwanag po ng ating Panginoon sa versikulo 5, paano ba ipanganak muli ang isang tao sa espiritu? At sumagot si Jesus, katotohanan, inulit na naman niya ang salita, yung ibig sabihin, you have to pay attention. Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pinanganak na laman ay laman nga, at ang pinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Ito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan nga tayo ipanganak ng tubig at ng espiritu upang makapasok siya sa kaharian ng Diyos. Amen. So ito pong born again experience ay hindi po ito pag-anim ng religion. Ito po ay experience, mga kapatid. Para po tayo makarating sa kaharian ng Diyos, para po tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, kinakailangan po tayo ipanganak ng tubig at ng espiritu. At ito pong lesson na ito, lesson 7 and 8, ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano ba tayo ipanganak na muli. Now, ang Panginoong Jesucristo, bago pa man siya namatay, nilibing, nabuhay na maguli, binigyan na niya ang mga tao ng parang hint kung paano po ipanganak na muli. Ito po ang sabi po ng Juan 7, 37 hanggang 39. Nang huling araw nga na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at
sumigaw na nagsasabi, kung ang sinumang tao ay nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ngayon, hindi po siya nagsasabi about physical thirst dito. Ang kanya pong sinasabi rito ay yung pong spiritual thirst. Ikaw ba'y nauuhaw? Then lumapit ka sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Ngunit ito'y sinasalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Amen. So ang main lesson po ng chart na ito ay kailangan po tayong ipanganak na muli sa tubig at sa Espiritu. Amen. Now, sa pagpapatuloy po natin ng pag-aaral ng salita, ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano ba ipanganak ng tubig at saka ng Espiritu. Ang plan of salvation po ng ating Panginoon ay uniform. Hindi po siya paiba-iba. Kung ano po sinabi niya kay Nicodemus, yun lamang po ang paraan upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Tubig at Espiritu. Amen. Ngayon, ang Panginoong Jesucristo po, habang siya ay nagtuturo sa lupa, nagtuturo po siya ng talinhaga o parabulo. Sabi po ng Mateo 13, 10 hanggang 11, at nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinhaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkakaloob ang mga kaalam na mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. So ibig sabihin mga kapatid, salamat po sa ating Panginoon, ipinagkaloob po sa atin ang kapangyarihan at ang kaalaman upang malaman natin yung pong mga talinhaga na sinabi ng ating Panginoon. Ano ba itong parables? Ito po ay earthly stories na mayroon pong spiritual meaning. So, pag-aralan po natin ang tatlong talinhaga na pinangaral ng Panginoon. Marami po siyang sinabi, pero tatlo po yung pag-aaralan natin. Ang una po ay yung talinhaga na manghahasik or the parable of the sower. Ngayon ito po ay mababasa natin sa libro po ng Mateo 1 hanggang 9. So, babasahin ko po. Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. At nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao, anupat lumulan siya sa isang daong. At naupo at ang buong karamihan ay nakatayo sa baybayin. At pinagsasalitaan niya sila ng maraming bagay sa mga talinhaga na sinasabi, narito ang mga hasik ay yumaon upang maghasik, yung pong sower. At sa paghasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. So ibig sabihin, sa paglalakad niya, may dala siyang mga binhi, may mga nahulog sa daan. Dumating po yung mga ibon at kanilang kinain yung binhi. Yung iba naman ay nangahulog sa mga batuhan na do'y walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. Pagsikat ng araw, nangainitan sila at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. So ito po yung mga binhi na nangahulog doon sa batuhan. Bagamat may kaunting lupa, tumubo ng kaunti, pero dahil sa walang maraming lupa, noong uminit na ang araw, ay natuyo yung mga binhi. Ang iba naman ay nahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yon. Yung iba naman ay nahulog doon sa maraming dawag. Pero dahil sa maraming dawag, na-choke yung binhi. At ang iba ay nangahulog sa mabuting lupa at nagbunga, ang ilay tig-100, tig-60 at ang ilay tig-30. Ang may pakinig ay makinig. So ano po ang ibig sabihin ng parabulo na ito ng ating Panginoon? Ang seed po o yung binhi ay Word of God. May mga tao po na nakarinig na salita ng Diyos na pagkarinig po nila mga kapatid ay pumasok po dito at lumabas doon sa kabila. Hindi po nagkameron ng bunga sa loob. Kasi dumating po yung diablo at kinuha yung binhi, kaya sila po ay hindi na-save. Meron naman po mga kapatid na nakarinig na salita ng Diyos na maaari ng mga nabaptize pa, sila po ay they receive it with joy, ang sabi po ng Bible. Pero
dahil sa nakita nila na may kasama palang persecution ang paglilingkod sa Panginoon. So, hindi po sila nagpatuloy. Ang iba naman po, naka-receive ng salita, maaaring nakabaptize, naka-receive ng Holy Ghost, pero dahil sa cares and worries of this life, na-choke po yung binhi. O kailangan nilang magtrabaho ng linggo kasi kailangan nilang bayaran yung kanilang Mercedes-Benz, yung kanilang bahay, yung kanilang mga binling ari-arian na hulugan. So kailangan nilang mag-part-time. Hindi po nakaka-attend ng gawain ng ating Panginoon. So yun po yung mga binhi na nahulog sa mga dawagan. The cares and worries of this life choke the seed. Pero meron pong mga nangahulog sa mga buting lupa na ito pong mga tao na ito ay nagsilbi at naglingkod sa ating Panginoon at nagbunga po sila ng 100, ng 60, ng 30, at ito po yung taong mga liligtas. Ito po yung mga tao na naglingkod sa Panginoon sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng persecution. Amen. Sila po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. So yun po ang parable o parabulo ng mga hasik. Yun naman pong parabulo ng mahalagang perlas. Meron pong isang merchantman na noong makakita siya ng field na meron pong mahalagang perlas, pinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian para mabili itong mahalagang perlas na ito. Amen. Ito po yung mga tao na katulad ko po mga kapatid dati po ay ako po ay leader ng isang samahan, marami pong mga under sa akin at medyo meron po tayong fame, popularity in those days, pero noong makita ko po ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, pinagbili ko po, I forsook those things, yun po ay aking nilisan at naglingkod po ako sa ating Panginoon. Kasi nakita ko na yung perlas, amen, pearl of great price. Ito naman pong parabulo ng talento. Ito naman po yung meron pong isang master na bago po siya umalis, binigyan niya po kanyang mga servants ng talents. Yung una, binigyan niya ng 5 talento. Yung pangalawa, binigyan niya ng 2 talento. Yung huli, binigyan niya ng 1 talento. Ngayon po, yung una niya binigyan ng 5 talento, siya po ay matalino. Ginawa niya, ininvest niya yung pong 5 talento at ito po ay naging 10. Yun naman pangalawa, ganun din ang ginawa niya. Ininvest niya yung kanyang 2 talento at naging 4. Pero yung huli, wala po siyang ginawa. Ibinaon niya yung kanyang talento. Bumalik po pagkaraan ng maraming taon, ito pong master. Ngayon, meron pong laging day of accountability. Meron po tayong, magbibigay po tayo ng account sa ating Panginoon. Every month, sabi ng Bible, we shall give an account to God. So, dumating po itong master at tuwa yung binigyan niya ng 5 talento. Sabi niya, Master, binigyan mo ako ng 5 talento. Ininvest ko, naging 10. Sabi po nung master, tuwa siya. Sabi niya, well done, thou good and faithful servant. Amen. Isa kang matapat na alipin, enter in the joy of your Lord. And then yung pangalawa, ganun din. Master, binigyan mo ako ng 2. Aking ininvest at naging 4. Tuwan-tuwa po mga kapatid ang master. At ang sabi po niya, well done thou good and faithful servant. Napaka-tapat mong alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Yung isa naman mga kapatid, wala siyang ginawa. Sabi niya, Master, I didn't do anything with the talent that you gave to me. So, nagalit po yung master. Sabi niya, ikaw na tamad at masamang alipin. Tinawag po niya ang servant na tamad at saka masamang alipin. Bakit wala kang ginawa sa talento na binigay ko sa iyo? Ang ginawa po mga kapatid ng master, tinawag niya yung kanyang mga anghel at itinapon po itong nag-iisang ito na walang ginawa sa kanyang talento in the outer darkness where there is weeping and gnashing of teeth. So ibig sabihin mga kapatid, sa impyerno po siya napapunta. Alam niyo po mga kapatid, ano po gagawin natin sa ating buhay? Binigyan po tayo ng Panginoon ng buhay. Huwag po nating aksayahin. Marami pong tao inaaksaya ang buhay nila sa drugs, sa alcohol, sa pagkita lamang ng salapi. At wala pong time sa ating Panginoon. Pero may mga tao po mga kapatid na nag-invest ang buhay nila sa Diyos. Yung po mga kapatid ang kailangan nating gawin. Amen. Dahil darating po ang araw, haharap po tayo sa ating Panginoon. Magbibigay tayo ng account kung anong ginawa natin sa ating mga buhay. Amen. So yun po ang turo ni Jesus sa mga talinhaga o parabulo.
Ngayon, ang Panginoong Jesucristo po ay nagturo ng about 3.5 years. And then, siya po mga kapatid ay pupunta at babalik na po sa Jerusalem. Kasi ang Panginoon po ay nagkatawang tao para po tayo po ay kanyang tubusin. To die in Jerusalem. So, nagpunta po siya doon mga kapatid. Tinatawag po natin itong triumphal entry. At sa kanyang pagpasok doon, sinasamba siya po ng mga tao. Blessed is he that come in the name of the Lord. At nilatagan siya ng palaspas. Pero yung mga taong iyon, mga kapatid, na nag-welcome kay Jesus Christ sa Jerusalem, sila din po at the end ang sumigaw na crucify Him. Amen. So pagtapos po, pagpasok na sa Jerusalem, napunta po siya doon sa huling hapunan because that's Feast of the Passover. At doon po, sa huling hapunan, kasama niya doon ang mga disipulin niya, including Judas o si Judas na naghudas sa kanya. At pag alam na po ng Panginoon na mangyayari sa kanya, so nagpunta po siya sa Garden of Gethsemane para manalangin. Hindi po, nung manalangin po Panginoon sa Garden of Gethsemane, hindi po isang maliit na Diyos na nanalangin sa isang malaking Diyos. Hindi po yan ganyan. O isa pong tao na nanalangin sa Diyos. Hindi po yan. Si Jesus Christ po ay fully God and fully man. Pag-aaralan po natin yan at the end of this lesson, siya po ay tao at saka Diyos. Ngayon, bilang tao, of course, nakakaramdam siya ng pagod, nakakaramdam siya ng sakit ng kalooban, nakakaramdam siya ng sakit. Pero bilang Diyos, He stopped the wind, He stopped the waves. Amen? Pero isa lamang po Diyos ang gumagawa niyan. So, ang Diyos po ay nagkatawang tao. So, yung pong nanalangin sa Garden of Gethsemane, yun po ang humanity ng Panginoong Jesucristo. Na sabi niya, if this, not my will, but your will be done. If this cup pass from me, nevertheless, not my will, sabi po niya, but thine will be done. So nalangin po, doon po siya binigyan ng Panginoong Diyos ng strength upang kanya pong magampanan na ang dapat niyang gawin. Kasi ang Panginoon dumating po siya para mamatay para po sa ating mga kasalanan. So, doon po siya pinagkanulo ni Judas. At siya po ay dinala sa ng mga sundalo, siya po ay nilitis, at siya po, mga kapatid, ay hinampas, siya po ay sinugatan sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Wala namang ginawa kasalanan ng Panginoon Pero dahil he was the lamb that was slain from the foundation of the world para po iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Pero ang sabi po ng Biblia, sa kanyang pagkasugat, according to Isaiah 53 and 5, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya at sa pamamagitan ng kanya mga latay, ay tayo po ay nagsigaling. Salamat po sa ating Panginoon dahil sa kanyang pagkasugat, dahil sa kanyang dugo, dahil sa kanyang tinamon noong siya po, mga kapatid, ay ipako at hampasin at nasugatan, tayo naman po ay gumaling. Praise God. Tayo po ay gumaling sa ating sakit. Sakit ng kasalanan, sakit ng ating mga katawan. Amen. There is healing in Jesus' name. At ang Panginoon nga po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ang Panginoon po ay perpekto. Siya po ay Lamb. Siya po lamang ang Diyos. Siya po ay Diyos na nagkatuwang tao. Wala po siyang kasalanan. Kahit isa, mga kapatid. Pero dahil sa mga kasalanan natin, siya po ay namatay. Sabi po ng Biblia sa Romans 5 and 8, datapwat ipinagtatagubilan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So si Jesus Christ po, mga kapatid, ay namatay dahil sa atin. Amen. At sapagkat, sabi po na Romans 5 and 10, sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa nga ngayong nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Kailangan po natin ng righteous blood. Kasi po, kung hindi po tayo, kung wala mag-aalay ng righteous blood, tayo po lahat ay pupunta sa impyerno. Pero salamat po, meron tayong Diyos na matuwid na siya po ang nagkatawang tao mismo
upang ibigay ang kanyang dugo, kasi ang dugo lamang po ng Diyos ang pwedeng magtubos ng ating mga kasalanan. Dahil tayo po lahat ay makasalanan. I cannot give my blood for you. I am a sinner. Ganon din po kayo, mga kapatid. Pero salamat po na meron tayong matuwid na Diyos, na ito pong matuwid na Diyos na ito ang namatay para po sa ating mga kasalanan. Sabi po na 2 Corinto, pangalawang Corinto 5:21, yaong hindi nakakikilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo maging isa maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Si Jesus Christ po ang naging katuwiran natin. So dito po nagsimula ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang ebanghelyo po ng Diyos, ang gospel ng Jesus Christ, ay siya po ay namatay sa ating mga kasalanan. Yan po ang sinasabi ng unang Korinto 15:1 hanggang 4, na ang ebanghelyo po ng Panginoong Jesucristo, siya po ay namatay, siya ay inilibing, pero pagkatatlong araw, siya po ay nabuhay na maguli. Amen. Hindi po mananatili ang ating Diyos doon po sa libingan. Amen. Sabi po ng 1 Corinthians 15:3-4, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya ay nilibing, at siya'y muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Oh, hallelujah. This is the gospel of Jesus Christ. Amen. His death, burial, and resurrection. At ito pong gospel ni Jesus Christ, ito pong ebanghelyo ng Panginoon, sabi po ng Biblia, ito po ang power of God unto salvation. Amen. At siya po, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo po, mga kapatid, ay nanatili sa mga disipulo for about 40 days, teaching and exhorting about the kingdom of God nung siya po yung mabuhay maguli. Sabi po na mga Gawa 1:3, na sa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan pagkatapos na siya ay makapaghirap. Amen. Na napapakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. So, pagtapos po si Jesus Christ po ay namatay, nilibing, nabuhay na maguli after 3 days, then He stayed with His disciples for about 40 days. Amen. At siya po ay nagturo ng kaharian ng Diyos. Amen. Ngayon, pagtapos po ng 40 days niya sa mga disipulo, kailangan na po siyang bumalik sa langit. Pero, bago siya bumalik sa langit, mga kapatid, meron pong bilin ang ating Panginoon sa mga disipulo. Amen. Ang sabi po niya, mga kapatid, ay go back to Jerusalem. Bumalik kayo sa Jerusalem. Huwag kayong magturo, huwag kayong mangaral. Bumalik kayo muna sa Jerusalem until you receive power from on high. Matatanggap nyo ang kapangyarihan na nanggagaling sa itaas. Oh, hallelujah. Yun po ang dakilang habilin ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon, go ye and teach all nations. Amen. Inyong pangaralan ang lahat ng mga bansa. And baptize them. Pangaralan nyo sila at bautismo nyo sila sa pangalan, sasabihin ko sa inyo, Matthew 28:19, ito po ay ginagamit ng maraming tao na mode for baptism. Mali po, mga kapatid. Ang Matthew 28:19 po ay utos ng Panginoon na pangaralan ng mga bansa at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung mapapansin niyo po, sa Matthew 28:19, ang pangalan ay singular, hindi po plural. Ngayon, ang Father, ang Ama, ang Anak, Espiritu Santo ay hindi po mga pangalan. Yun po ay titulo. Mga titulo po yun. Meron pong isang pangalan doon na tinutukoy ang Panginoon na ang mga disipulo ay mga bautismo. Amen. At ano po yung pangalang yon? Na yung pong pangalang yon ay pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagdating nyo po sa Book of Acts, malalaman nyo na po kung anong pangalan yon. Tuturo ko po yon sa susunod na lesson 8. Amen. So, ang dakilang habilin ng Panginoon, kailangan po tayong manampalataya, kailangan po tayong magsisi, kailangan po tayong magpabautismo, kailangan po makareceive tayo o makatanggap ng banal na Espiritu Santo, at tayo po ay magkakamera ng power. Amen. To heal,
to cast out devils. Sabi ng Panginoon, you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. So go back to Jerusalem. Antayin nyo roon yung pangako. Amen. From on high. Amen. At ito ang inyong magiging kapangyarihan. So, kailangan po mga kapatid, bumalik muna sila sa Jerusalem bago sila mangaral. Bakit po mga kapatid? Kasi wala pa silang kapangyarihan eh. Kailangan nila ng kapangyarihan bago sila makapangaral. Amen. Kapangyarihan, amen, sa pagtuturo, kapangyarihan lawan sa dyablo, kapangyarihan laban sa kasalanan. Amen. At pagtapos niyang masabi yon sa mga disipulo, amen, pagkasabi niya ng mga bagay na yon, siya po ay tinanila nila at siya po ay dinala na sa taas. Dinala na po siya ng isang ulap o alapaap. Amen. A cloud receive him out of their sight. Yun po ang sabi ng Bible. So po sila po ay nakatingin sa taas at sabi po ng mga anghel, itong si Jesus na kinuha sa inyo ay babalik muli. Babalik muli siya. Amen. Kaya po alam natin na ang Panginoon po ay babalik muli. Amen. At ang huling chart po natin mga kapatid sa lesson na ito, ituturo ko pa sa inyo, meron pong isang Diyos. Ang Panginoong Jesucristo po natin mga kapatid, hindi po siya second person in the Godhead. Hindi po siya small God o maliit na Diyos. O hindi po siya isang propeta lamang. Hindi po siya isang tao lamang. Ang Panginoong Jesucristo po mga kapatid, ang Diyos na nagkatawang tao. Amen. Sabi po ng Colossians 2:8 and 9, kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Ibig sabihin, may mga turo po pala ngayon sa mundo natin na hindi galing sa Panginoong Jesucristo. Totoo po yan. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Wow! Nasa Panginoong Jesucristo po mga kapatid, ang buong kapuspusan ng pagkadiyos. Dahil siya po ang Diyos, mga kapatid. Siya po ang Ama na nagkatawang tao na tinawag niyang anak ng Diyos. Ang anak po ng Diyos, ang ibig sabihin po niyan, ay laman ng Diyos, pagkatao ng Diyos. Hindi po yung literal na anak dahil wala naman pong asawa ang Ama natin na Diyos. Siya po ay Espiritu. So, wala siyang literal na anak na katulad ko, meron akong anak kasi meron akong asawa. Pero, ang sinasabi po na anak ng Diyos, yun po ay pagkatao ng Diyos, humanity of God. Hindi po another God yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo at the beginning, si Jesus Christ ay fully God and fully man. Si Jesus Christ, fully God. As God, He is the Father. But as the Son, amen, He is the Son of God. Yun po ang kanyang humanity. Amen. So, kung makikita niyo po si Jesus Christ sa bangka, siya po yung nakatulog. Hindi naman po matutulog ang Diyos. Sino po nakatulog? Yung kanyang laman, napagod siya. Ngayon, dumating po ang isang malaking unos. Yung mga disipulo, nangatakot sila. Ginising nila ang Panginoon. Tumayo po ang Panginoon at sinaway niya yung pong mga alon at ang malakas na hangin. At ang sabi po ng Panginoon, peace, be still. At tumigil po mga kapatid ang alon, tumigil ang malakas na hangin. Mga kapatid, hindi po yun ang humanity. Yun po yung divinity ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po ng mga disipulo, what manner of man is this? That even the winds and the waves, they obey Him. Amen? Hindi naman po siya tao lamang. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Unang Timoteo 3:16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ang sabi po, God manifest in the flesh. Hindi po God the Son. Wala pong God the Son sa Bible. Son of God, yes. Because Son of God, ang ibig sabihin po niyan ay laman ng Diyos. Pero God Himself became flesh. At ano po ang sabi ng Isaiah 9:6? Amen. For unto us a child is born, unto us a son is given. Binigay daw sa atin na isang batang lalaki. And the Bible says the government, yung pong pamamahala ay nasa kanya pong mga balikat.
And His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, yung pong makapangyarihang Diyos. Amen. And the Everlasting Father. Amen. And the Prince of Peace. Yung walang hanggang Ama ay nandun po doon sa yung batang ipinanganak. Yung po ang walang hanggang Ama. Yung po ang makapangyarihang Diyos. Na dahil lamang po sa kanyang pag-ibig sa atin, mga kapatid, dahil po sa kanyang pag-ibig sa atin, siya po'y nagkatawang tao upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya po mga kapatid, sabi po ng Bible from the beginning, Deuteronomy 6 and 4, Hear, O Israel, pakinggan mo Israel, our Lord God is one God. Hear, O Israel, amen. The Lord, our God, is one Lord. Meron lamang po tayo isang Diyos. Yan po ang pagkakaiba ng Israel sa mga paganong nation around them. Amen. Because sa mga pagano po, marami po silang Diyos. Amen. Kaya po yung belief na maraming Diyos, yan po ay pagano. Yan po ay hindi nagmula sa Jerusalem. Dahil yan po ang mga Hudyo, from the beginning, they know there is only one God. Kaya makikita niyo po sa Bible na meron pong isang Diyos. Sa Old Testament, ang sabi po ng Diyos ng Old Testament, ako ang pastor. Isa lamang pastor. Ang shepherd. Sabi po ni Jesus Christ, I am the shepherd. Ngayon, sabi po ng Old Testament God, na sinabi niya, basahin niyo po ang Book of Isaiah. Wala po tayong time na basahin lahat yung mga verses na yun, mga kapatid. Pero pag binasa mo ang Isaiah 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, makikita niyo po roon, sinasabi ng Diyos, I am the first and I'm the last. Ngayon, sabi po ng Panginoon sa Book of Revelation, I'm the first and the last, the Alpha and the Omega. Amen. Isa lamang po ang hari. At yun po ay yung hari ng Israel. Yan po yung Panginoong Diyos, yung Ama. At yan po ay ang Panginoong Jesucristo in the New Testament. Isa lamang po ang Savior. Sabi po ng Bible sa Book of Isaiah, I am your only Savior. Amen. Si Jesus Christ, siya nagsasabing, siya ang Savior. Kasi po, imposibleng mailigtas tayo ng Ama kung hindi siya magkakatawang tao. Dahil kailangan niya po ang dugo, ang kanyang banal na dugo, upang mailigtas ang tao sa kasalanan. Amen. So, yan po ang ating pong Panginoon. Isa lamang po. Kaya po, ano po ang sabi ng Matthew 28:19? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name. Isang pangalan lang, mga kapatid. Na itong pangalan ito ay pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So ano yung pangalang yan? Ang pangalang pong iyan ay Jesucristo. Dahil si Jesucristo, ang pangalang Jesucristo, ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Siya po ang Ama nung tayo po'y nilikha niya. Nung mahulog tayo sa kasalanan, mga kapatid, siya po'y naging anak. Ngayon, kailangan niya pumasok sa ating mga puso. Hindi po siya pwedeng pumasok as a father kasi napakalaki po ng Ama. Sabi po ng Biblia, heaven of heavens cannot contain you. So, it's like you drinking all the water from the lake. You cannot drink all the water from the lake kasi mamamatay ka. Meron po tayong limitation as human being. Ngayon, hindi rin naman tayo papasok sa ating mga ang Panginoon hindi rin pwedeng pumasok sa ating mga puso as human, yung Son. Kasi po, ang job ng Son is to redeem, to give His blood. Pero papasok po ang Panginoon sa ating mga puso sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu Santo. Ang Banal na Espiritu Santo, mga kapatid, ay portion ng Spirit of God. See, God is a Spirit, but He will give us a portion of His Spirit, amen, according to how much we ask of Him. Pero isang Diyos lamang po ang gumagawa. It's like water in the lake. You cannot drink all the water in the spring, but you can get a glass. It's the same water. The only difference is the quantity. Amen. So yung pong ating Diyos, mga kapatid, na pinaglilingkuran, isang Diyos, mga kapatid, one Lord, one faith, one baptism. Amen. Praise God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ito po ang ating lesson 7, mga kapatid. Manalangin po tayo, mga kapatid. And then after that, we will go to lesson 8. Napakahalaga po ng lesson 8 kasi ito pong pinag-aralan natin ngayon ay foundation
doon sa mangyayari sa lesson 8. Amen. Katulad ng sinabi ko sa inyo, ituturo ko sa inyo sa lesson 8 kung paano ba tayo magiging born again. Amen. So manalangin muna tayo mga kapatid. Lord, salamat po minsan pa sa pag-aaral namin na iyong salita. Salamat po sa katalinuhan, sa anointing. In Jesus' name, and I pray, Lord God, that you will bless your people continually, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kaunawaan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all.